Ang lie detector test ay tinanggap bilang ebidensya sa hukuman noong pang June 23, 1999. Ang polygraph ay isang electromechanical na instrumento na sumusukat at nagre-record ng certain psychological na pagbabago ng katawan sa tao, na pinaniniwala ang sanhi ng conscious attempt ng examinees para lukuhin ang nagtatanong. Ayon sa teorya, ay tumataas ang blood pressure at nagkakaroon ng pagbabago sa hininga ng isang taong nagsisinungaling na nare-record sa graph. Subalit ang nasabing resulta ng polygraph test ay hindi tinanggap ng hukuman ng Amerika bilang ebidensya para mapatunayan ang pagkakasala ng isang akusado sa krimen. Dahil sa ito hindi pa nakakatanggap ng scientific acceptance bilang reliable at accurate na dahilan para malaman ang totoo at kasinungalingan. May naging special role ang lie detector test sa kaso ni Jovelyn Galieno. Ang kaso ay talaga namang nag-viral at pinag-usapan sa social media, lalo na nga nang matagpuan ng mga kalansay nito ilang linggo lamang ang makalipas ang kanyang pagkawala. Ayon sa mga eksperto, sa proseso ng decomposition ng katawan ng isang tao, ang skeletonization ang pinakahuling stages na nakalimitang nangyayari matapos ang ilang buwan at taon mula nang mamatay ang isang tao. Depende sa klima at kondisyon ng lugar. Samahan niyo po akong muling talakayin ang naging kamatayan ni Jovelyn Galieno bilang pagtugon pa din sa kahilingan ng ilan sa ating mga viewer. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. August 6, 2022 ay may natanggap na report ang tanggapan ng pulis ng Puerto Princesa dahil sa biglang pagkawala ng 22 years old na dalaga na si Jovelyn Galieno. Si Jovelyn ay nasa 3 taon na niya sa kolehiyo at kumukuha ng kursong criminology. Sa kagustuhan nitong makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa kanilang pamilya ay pinagsasabay nito ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pumapasok ito sa isang butik sa loob ng Robinson's Place sa Puerto Princesa, Palawan. Ayon sa kanyang pamilya, noong August 5 ay pumasok ito sa kanyang trabaho sa mall. Bandang alas 6 ng gabi ay huli silang nakatanggap ng message mula dito, kung saan ay sinabi nito na hindi siya nakasahod dahil wala umano ang kanyang amo. Nang sumapit ang gabi at tuluyan ng binalot ng dilim ang paligid, ay nagsimula ng kabahan ng kanyang ina dahil sa hindi pa ito umuuwi. Hindi kasi umano ugali ni Jovelyn ang umuwi ng bahay ng ganong oras. Sinubukan pa nila itong tawagan ng bandang alas 8:45 ng gabi, ngunit nagtataka sila dahil walang nagsasalita sa kabilang linya. Nakikinig lamang ito sa kanilang sinasabi, ngunit walang kahit na anong ingay sila na naririnig. Nang sumapit ang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, ay napagdesisyonan na nila na magtungo sa mall na pinagtatrabahuhan nito, ngunit hanggang sa magsara ito ay wala silang nakitang Jovelyn. Kinabukasan ay maaga pa silang dumulog sa tanggapan ng pulis sa Puerto Princesa at doon na nga inilahad nila ang biglaang pagkawala ni Jovelyn. Agad namang tumugon ang tanggapan ng kapulisan sa natanggap nilang report. Agad nilang tinungo ang tanggapan ng Robinson's Place sa Palawan para doon simulan ang kanilang investigasyon para makakita ng kahit na anong clue na makakapagturo sa kinaroroonan ng dalaga. Nakipagtulungan naman ang tanggapan ng mall at sa kanilang ginawang inquiry ay nakita nila sa kuha ng mga CCTV footages sa lugar na dumating si Jovelyn sa mall 9 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Nakamaong ito na pantalon at orange na blouse. Bandang alas 6:50 ng gabi ay nakuha si Jovelyn ng CCTV na naglalakad sa ground floor ng mall at isa pang kuha ang nakita na lumabas ito ng establishment 3 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi at sumakay ito sa isang multicab. Kinumpirma naman ng kapatid ni Jovelyn na kapatid niya ang nasabing pasahero. Ayon sa kanya ay kilala niya ang gesture ng kapatid kahit pa nga medyo malabo at may kalayuan ang kuha ng CCTV. Agad silang nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Land Transportation Office sa Puerto Princesa para matukoy ang multicab na nakitang huling sinakyan ni Jovelyn. At makalipas ang ilang araw ay na-trace nila ang driver ng nasabing sasakyan. Sa isang panayam ay sinabi nito na madami siyang pasahero na isinasakay sa maghapong pamamasada, kaya naman ay imposible na matandaan niya pa kung naisakay niya ba ang dalaga. Ganoon pa man,
Tatlong mga pasahero ng nasabing multicab ang lumapit sa tanggapan ng pulis at kinumpirma na nakasakay nga nila ang dalaga at nakita din nila na bumaba ito sa barangay Taguros. Sir, sa madaling salita, yun hong mga araw na yun, talagang wala na akong matandaan. Wala na po kasi nakapokus na ako sa pagdadrive nun. Halos 1 week na po ang nakalipas araw-araw din ako nagbibiyahe. Habang lumilipas ang mga araw ay hindi tumigil ang pamilya sa kanilang ginawang paghahanap kay Jovelyn. Pinuntahan nila ang lahat ng mga kaibigan at mga maaaring puntahan ni Jovelyn, ngunit bigo sila na matagpuan ang dalaga. Kumalat din ang larawan ni Jovelyn sa social media. Nagbabaka sakali ang pamilya na sa pamamagitan nito ay may mga makakakilala kay Jovelyn at makakapagsabi sa kinaroroonan nito. Mas lalo pang ang umingay at pinag-usapan ng kaso ng pagkawala ni Jovelyn nang dumulog ang pamilya sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo, kung saan ay nagawa nitong i-cover sa marami nitong episodes ang kaso sa pagkawala ni Jovelyn Galieno. Hanggang sa isang pangyayari ang naging susi sa pagkakatuklas sa kinaroroonan ng dalaga. Noong August 21 ng madaling araw, ay sumuko sa tanggapan ng pulis ng Puerto Princesa si Liobert Dasmariñas dahil sa ginawa nitong pananaksak sa pinsang si Jovert Valdez Tamon. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa noong gabi ng August 20 na nauwi sa pag-aaway at pananaksak. Napag-alaman din nila na si Liobert Dasmariñas ay first cousin ng nawawalang dalaga na si Jovelyn Galieno. Nagulat na nga lang sila sa mga sumunod nitong naging pahayag. Ayon kay Liobert, ay may kinalaman ng kanyang ginawang pananaksak kay Valdez Tamon sa pagkawala ng pinsan na si Jovelyn. Ayon sa kanya, ay alam niya kung nasaan ang dalaga dahil kasama umano siya na dumukot dito. Sinabi ni Liobert sa mga pulis na 1 buwan nilang pinagplanuhan ni Jovert Valdez Tamon ang gagawing pagdukot kay Jovelyn. Noong gabi ng August 5 ay inabangan nila ang pinsan na pauwi mula sa kanyang trabaho. Sabi niya ay siya ang tumayong lookout habang si Jovert ang humila at sumakal kay Jovelyn. Nang mawalan ito ng malay ay binuhat nila ito sa tagong bahagi ng gubat at doon ay halinhinan nila itong ginawa ng masama. Nang matapos ay muli nila itong binuhat at iniligay sa mas masukal pa na bahagi ng lugar kung saan nila ito iniwan. Para patutuhanan ang kanyang mga naging pahayag, noong madaling araw ng August 23, si Liobert kasama ang mga pulis ay tinungo nila ang lugar kung saan ay sinabi ni Liobert Dasmariñas na iniwan nila ang katawan ng biktima. At doon ay tumambad sa kanila ang nagkalat na mga buto ng tao, ID card, vaccination card, wallet at ilang pang mga personal na gamit na hinihinalang pagmamayari ni Jovelyn Galieno. Kinumpirma naman ng pamilya ni Jovelyn na sa dalaga nga ang mga nakitang gamit sa lugar. Ngunit naging isang palaisipan ang pagkakatagpo ng mga skeletal remains ni Jovelyn dahil sa imposible umano na nasa ganong estado na ang katawan ng biktima, ganong ilang linggo pa lamang ito na nawawala. Ang nasabing balita ay mabilis na kumalat sa social media at talaga namang naging usapan ng karamihan. Maraming mga medical doctors ang nag-iwan ng kanilang komento kung saan ay maging sila ay hindi rin makapaniwala sa naging kalagayan ng mga remains ng biktima sa loob lamang ng ilang linggo nitong pagkakawala. At para masagot ang mga katanungan, ay agad na naglabas ng pahayag ang Philippine National Police na ang mga nakuhang kalansay ng tao ay kanilang isa sa ilalim sa DNA testing para malaman kung si Jovelyn nga ang nasabing biktima. August 25, 2 araw matapos ang pagkakatuklas sa mga kalansay, ay sinamahan ni Liobert Dasmariñas sa mga pulis sa isang lugar kung saan ayon sa kanya ay ibinaon niya ang mga alahas ni Jovelyn. At muli ay kinumpirma ng pamilya ni Jovelyn na ang nasabing mga alahas ay pagmamayari ng dalaga. Samantala, sa kanilang naging panayam kay Jovert Valdez Tamon na noon ay nagpapagaling ng kanyang mga sugat sa ospital, ay tinanggi nito ang aligasyon. Ayon sa kanya, ay selos umano ang naging dahilan ng pag-aaway nila ni Liobert Dasmariñas at hindi umano tungkol kay Jovelyn Galieno. Ayon sa kanya ng mga panahon na nawala ang biktima ay nasa trabaho siya, kaya naman imposible umano ang paratang ni Liobert laban sa kanya. August 30 ay lumabas ang resulta ng DNA test na ginawa ng Philippine National Police. At ayon dito,
ay nagmatch ang DNA ng biktima at ng ina ni Jovelyn. Kaya naman kinumpirma ng PNP na ang mga nakitang kalansay ng tao ay si Jovelyn Galieno. Ngunit sa kabila nito ay biglang nagbago ng pahayag si Liobert Dasmariñas kung saan ayon sa kanya ay pinilit lamang siya ng mga pulis at ng isang politician na umamin sa krimen. Ganun pa man, sa kabila ng pagbabago nito ng kanyang salaysay ay sinampahan pa rin ito at si Jovert Valdez-Tamon ng kasong panggagahasa at pagpatay sa Puerto Princesa Prosecutor's Office noong August 31 ayon sa kanilang naging pahayag. Kahit pa nga binawi ni Liobert Dasmariñas ang kanyang naging pag-amin, ang mga circumstantial evidence na tumutugma sa ginawa nitong nauna ng confession ay sapat ng basihan para sampahan ito ng kaso. Sa kabila nito ay hindi sila isinailalim sa warrantless arrest dahil sa ilang araw na ang lumipas bago natapos ang investigasyon. Kaya naman kailangan pa ng mga pulis na maghintay ng desisyon at mag-release ang korte ng warrant of arrest bago nila arestuhin ang mga suspect. Samantala, sa kabila ng effort na ginawa ng Philippine National Police at paglabas ng DNA result, ay naging palaisipan pa rin ito sa pamilya ni Jovelyn. Hindi sila kumbinsido na ang nasabing kalansay ay si Jovelyn Galieno. Ayon sa kanila, ang lugar kung saan nakita ang mga remains ay 300 meters lamang ang layo sa kanilang bahay. Kaya naman imposible na hindi ito mangamoy. Hindi rin sila makapaniwala na ganon kabilis ay magiging kalansay ang biktima. Kaya naman ay hiniling nila na hawakan ng National Bureau of Investigation ang kaso. Bilang pagtugon sa panawagan ng pamilya at request ni Senator Raffy Tulfo, ay nagsagawa ng parallel investigation ng NBI. Kabilang na dito ang muling pagsasagawa ng DNA test sa skeletal remains. Habang hinihintay ang resulta, ay isinailalim din nila ang dalawang mga suspect sa lie detector test. Ang nasabing resulta, si Liobert Dasmariñas ay hindi nakapasa, samantalang si Jovert Valdez-Tamon naman ay pumasa sa lie detector test. September 15 ay lumabas ang resulta ng DNA test na ginawa ng NBI. At sa nasabing resulta, ang DNA ng skeletal remains at ng ina ni Jovelyn Galieno ay 99.9% match. Ayon kay Dr. Annalyn Dadis, ang NBI Medical Legal Division, ang lugar umano kung saan nakita si Jovelyn ay madamo at masukal. Ito din ay pinamamahayan ng mga malalaking bayawak at iba pang mga hayop na siya umanong isa sa mga factors kung bakit mabilis ang naging decomposition process ng katawan ng biktima. Ang mga resulta ng kanilang ginawang investigasyon ay kanilang isinabmit sa tanggapan ng Puerto Princesa Prosecutor's Office. Samantala, matapos ang ilang buwang paghihintay ng resulta, ang Office of the City Prosecutor na humawak sa kaso ni Jovelyn Galieno ay ibinasura nito ang lahat ng kaso na isinampa ng pulis laban kay Liobert Dasmariñas at Jovert Valdez-Tamon. Ayon kay City Prosecutor Carmelina Sinesa Guevara, ang mga ebidensya na isinumite ng Puerto Princesa Station 2 at ng NBI Puerto Princesa District Office ay hindi sapat para patunayan na ang mga akusado ay nagkasala. Ayon sa Office of the Prosecutor, ang sinampang kaso laban sa mga suspect ay nakabase lamang sa naging pag-amin ni Liobert Dasmariñas sa ginawang interrogation ng PNP. Subalit ayon sa kanila, ang nasabing confession ay ginawa under duress o dahil umano sa pamimilit. Ayon sa Section 3, Rule 133 ng Rules of Court, na ang extrajudicial confession na ginawa ng akusado sa ilalim ng pressure ay hindi maaaring gamiting ground para sa kanyang conviction, maliban na lamang kung may sumusuportang ebidensya ng corpus delicti. Din sa kanila, ay binawi ni Liobert Dasmariñas ang kanyang ginawang pag-amin sa krimen at ang corroborating evidence na na-recover malapit sa bahay ni Dasmariñas ay questionable sapagkat ito ay natagpuan sa pamamagitan ng uncounseled confession o salaysay na ginawa ni Dasmariñas nang walang presensya ng kanyang abogado. Nakalagay din sa dismissal
na walang ebidensya na nag-establish ng kasong panggagahasa dahil sa hindi na ito posible sa lagay ng kalansay. Sa ginawang clarificatory hearing ayon kay Police Lieutenant Colonel Janice Taginod ng City Forensic Office ay wala na umanong pwedeng gawing examination para malaman kung may nangyari bang panggagahasa mula sa mga buto na nirecover. Ang mga gamit na nirecover sa crime scene ay hindi rin nakitaan ng mga DNA na sosuporta sa aligasyon ng panggagahasa. Ayon sa kanila, ang mga buto ng tao ay nagpatunay lamang na si Jovelyn Galieno ay patay na at wala ng iba. Tinanggihan din ng city prosecutors ang kahilingan para sa carbon-14 dating examination kung saan ay maaari sanang malaman ang edad ng buto. Ayon sa kanila ay hindi na umano ito kailangan dahil sa wala silang nakikitang mali sa ginawang DNA testing ng PNP at NBI. November 24, 2022 ay naglabas ng statement ang Puerto Princesa Police Office na siyang tumayong main complainant ng kaso. Ayon sa kanila, ay muli nilang pag-aaralan ang kaso ni Jovelyn Galieno para makapit nito ang hustisya na siyang ninanais ng pamilya. Sa mga huling statement ng pamilya ni Jovelyn Galieno ay nanawagan sila sa publiko na tanggapin na ang naging kamatayan ni Jovelyn, ayon na rin sa naging resulta ng mga DNA na isinagawa ng PNP at NBI. Marami kasi ang lumabas na haka-haka na buhay pa ang dalaga at marami din ang hindi naniniwala na ito ang nakitang mga buto ng tao. Sana'y mabigyan na ng linaw ang kaso ni Jovelyn Galieno para na rin sa ikatatahimik ng kalooban ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento na aking ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng aking mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.